Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo mula kay San Lucas, kung saan ay narinig natin sa kanyang mga isinulat ang pagkakaroon ng bahagi ng mga kababaihan sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, misyon sinimulan ng ating Panginoong Hesukristo, na noong panahong iyon, ang mga kababaihan ay itinuturing na walang silbi, lalo na kung ito po ay nakadepende sa kanyang asawa o sa mga kalalakihan. Kaya nga kabilang ang mga babae sa itinuturing na mga aba ng lipunan. Narinig natin nung mga nakalipas na mga pahayag ng Ebanghelyo ni San Lucas na kung saan ay ibinalik at binuhay ni Jesus yung anak ng isang byuda na namatay dahil alam niya na wala nang titingin dito at kawawa itong babaeng ito dahil wala nang asawa, wala pang anak. At ganoon din, nawa ay mas makita din natin na pinahalagahan na Jesus ang bahagi at maibibigay ng mga kababaihan sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. O hindi exclusive na panglalaki lang, hindi exclusive na sila-sila lang, kundi sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, lahat ay kasali. Lahat ay mayroong bahagi na ginagampanan. Kaya nga po, nawa sa ipinahayag din mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na pagsikapan din na maging kaisa ang lahat. Marami pong nangyayari sa lipunan natin at kailangan din natin ng tinig, kailangan din natin ng kumbaga pakikisa ng lahat. Kasi sa nangyayari, hindi lang naman lalaki ang apektado, bata, matanda, babae, lalaki, kasali sa ating pong pinagdaraanan. Kaya muli, nawa makita po ninyo, lalo na kayo mga nandito sa ating parokya, sa inyo na lagi nagsisimba,
na hindi lang ito ang pwede ninyong gawin. Huwag niyong sasabihin at isipin na matanda na kami, wala na kaming maibibigay pa. Dahil marami pa kayong pwedeng maitulong, marami pa kayong pwedeng maibahagi. At napakahalaga nga na sa mga panahong ito, kailangan natin ng inyong karunungan, kailangan natin ng inyong mga gabay. Kayo na mga kinikilala din at tinitingala din ng inyong mga kaanak, ng inyong mga apo, na maging mabuting huwaran. Ang isang bagay lang na kailangan talaga natin masuri ay yung dahil ang inaasahan sa atin, lalo na in particular sa mga kababaihan, ay yung laging tumalima sa kung ano ang misyon na ibinigay o binibigay ng Panginoong Jesus sa inyo. Yung iba, para maglingkod, para maging collector, para maging MBG, para maging ministries o miyembro ng mga ministries and organization sa simbahan. Dahil bahagi naman kayo, hindi naman isang tao lang, hindi naman pari lang ang kumikilos sa misa, kundi kabahagi kayo para mas maiparating natin ang salita ng Diyos. Pero kailangan natin bantayan na kayo ay naririto para maglingkod sa simbahan at hindi para manghusga, hindi para makipagchismisan. Minsan kasi parang ganun, pag mga babae, yung mga naglilingkod sa simbahan, parang nauuwi lagi sa chismisan, nauuwi lagi sa mga kwentuhan, sa mga paninira. Na dati, di ba, kung maalala niyo po, dati okay ka naman, ayos ka naman, kontento ka na, magsisimba ka. Pero minsan, kung kailan sumali sa ministries and organizations, doon nagugulo ang buhay mo. At doon nagugulo ang buhay ng iba. Kasi lagi tayong na-out of focus. Nawawala tayo doon sa direksyon natin na kaya tayo nandito para tumulong. Kaya tayo naririto para sa gawain at misyon ng Panginoong Hesukristo. Hindi para pag-usapan ang buhay ng may buhay. Naintindihan po ba? Uy. Tapos mag-aaway-aaway, di ba? Pag meeting, mag-aaway-aaway. Magsiserve lang naman. Gusto lang naman mag-serve sa simbahan. Nauuwi sa away-away, nauuwi sa pagalingan. Kasi nga, nakakalimutan natin na tayo ay merong bahagi na dapat ibinibigay para sa misyon ng simbahan. So, magandang isipin din na bakit nga ba tayo nandito? Masaya ba tayo na nandito at naglilingkod? At nagiging masaya din ba ang simbahan sa iyong pagparito? Amen?